Nagising po ba lahat? Amen. Sino pa gustong kumanta? Magsabi lang po kay Sis Thea, ha, yung mga gustong mag-perform, no? Ilabas na natin yung mga talent na yan, okay? O, ngayon po, dadako na po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Gising na po ba? Ayaw nyo na ng isa? Uy, walang sumagot. Parang gusto pa. Pero yung kagustuhan natin na yan, ilaan natin sa pakikinig sa word ng Lord para sa araw na to. Ihanda po natin yung ating mga sarili, yung lalong-lalo na yung ating heart. Alisin natin lahat ng mga bumabagabag dyan, ng mga bigat dyan, yung mga problema dyan, na galing pa sa bahay o kung saan man. Alisin na muna natin. Pakinggan natin, isabuhay natin at lalo nang isapuso natin yung word na yon para sa araw na to. Para nang sa ganon, alam ko talaga na yung word ng Lord ay nakakatulong para maging magaan at maalwan yung ating mga pamumuhay. Naniniwala ako doon kasi nararanasan ko yan. Kahit na sobrang bigat na, basta't nasa iyo yung word ng Lord, nagiging magaan ang lahat. Kaya handa na po ba lahat? Amen. Yun. Tatawagin ko na po yung magdadala ng mensahe sa araw na ito. At wala pong iba, kundi ang ating kasister no, napakasipag, maglingkod, lalong-lalo na sa mga kananayan, na nagiging magandang din siya, nagiging magandang model ng mga kananayan dyan. Model. Hindi lang naman model sa di ba? Nagiging magandang huwaran. Parang mas magandang pakinggan yung huwaran, no? Yon. Kaya wala pong iba, kundi si Sis Nora Ajugar. Ahugar. Maraming naliligaw sa apelyido ko. Ajugar, Ahugar. Pero ang tama po na Ahugar talaga. Hindi Ajugar, Ahugar. Alam na ninyo? Yes. Maraming kahit sa school ganun ang basa ng teacher ni Christine, Ajugar. Minsan kinokorek ni Christine, "Ma'am, hindi po Ajugar, Ahugar." Kasi ganun talaga ang Ayan, praise God. Gising po ba ang lahat? Excited po ba ang lahat? Amen. Wow. Talagang yun ang nagugustuhan ko, yung maraming excited. Kasi ang mensahe ng ating Panginoon, ito po ay nakakapagpalakas ng ating espiritual. Panlaban natin to sa buong isang linggo. Kaya dapat lagi tayong excited. No? So, ayan. Excited nawa tayo lahat. Hindi lang isa, kundi lahat tayo excited sa salita ng ating Panginoon. Kasi ito yung ating pinaka-armas sa buong isang linggo. Ayon. At sino po yung nakaalala sa ating mensahe nung nakaraan? Parang wala Yung ating mensahe nung nakaraan, kung paano tayo pinagkatiwalaan mula sa maliit hanggang sa higit pa, no? Yung pinagkatiwalaan ng higit pa. Yun yung ating message nung nakaraan Sunday, no? So doon yun sa Lucas 16 verse 10. Very good Siguro nagti-take note to. Talaga? Nakaka-proud tong mga batang to. Mga bata pala. So, yon ang mensahe natin ng ating Panginoon noong nakaraan Sunday. Yung pinagkatiwalaan ng higit pa. So, dapat talaga, kung pinagkatiwalaan tayo sa pinakamaliit,
dapat hanggang sa malaki, higit pa. Pinagkatiwalaan tayo. So ngayon naman, yung ating pag-uusapan ngayon, dito po yan sa Mateo chapter 16, verse 24 hanggang 27. Pero bago po ang lahat, siyempre kausapin muna natin ang ating Panginoon kasi alam ko hindi ko ito magagawa kung wala sa akin si Lord. Kaya tayo po muna ay yumuko at tayo ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po ako, Panginoon God, Lord, na nagpapakumbaba sa iyong harapan, Ama. Lord, dalangin ko, Panginoon Lord, na sa oras na ito, Panginoon, ay patuloy na ikaw ang Diyos, Lord, na patuloy na manguna, Panginoon. Patuloy kang mangusap, Ama. At anuman ang aking mga pagkukulang, pagkakasala, Panginoon, maging sa salita, sa kilos o gawa, Panginoon, patawarin mo po ako, Panginoon God, Lord. Linisin mo po, Panginoon, ang aking buong puso at pagkatao, Panginoon God, Lord. Gawin mo po, Panginoon, maging karapat-dapat sa iyong Ama. Hallelujah. Lord, sa oras nito, Panginoon, nawa ay ikaw ang Diyos na patuloy manguna, Lord. Sapagkat hindi ko ito makakaya, hindi ko ito magagawa, Panginoon, kung wala ka sa piling ko, O Diyos. Kung wala ka, Lord God, sa puso ko, Lord God. Ikaw ang Diyos, Lord God, Lord, na patuloy na manguna, Panginoon God, Lord. Bigyan mo ako ng lakas, Panginoon God, Lord, wisdom, Panginoon God, Lord, na ikaw ang Diyos, Lord God, Lord, na patuloy nakikilos sa oras na ito, Panginoon. Nawa patuloy mo buksan ang mga tinga, Panginoon God, Lord, pandinig ang puso at isip, Panginoon, sa lahat na makikinig, Panginoon God, Lord. Upang maisa puso, Panginoon God, Lord, ang mensaheng ito, Panginoon God, Lord. Nang sa ganun, ito, Panginoon God, Lord, ay may pamuhay sa bawat araw, Panginoon God, Lord, na hinaharap namin, Panginoon. Ito ang aming kalakasan, Panginoon, God, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang tatayo, Panginoon God, Lord, sa aking harapan, Panginoon, at patuloy mo hipuin ang aking labi, Panginoon God, Lord. Langisan mo ito, Panginoon God, Lord, upang ang lahat ng dumaloy sa aking labi, Panginoon God, Lord, ay may kalakasan at kapangyarihan, Panginoon, nang manggagaling sa iyo, Ama. Maraming salamat po sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. In Jesus' name, Amen. Ayon. So, ang ating mensahe dito po sa Mateo 16 verse 24 to 27. Ayun. Ayun na pala. Sige, basahin natin sabay-sabay. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Verse 25, ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakamit nito. 26, sapagkat ano ba ang magagawa ng makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Yun. So, ayun. Praise God. So, ang title po ng ating mensahe ngayon, ang halaga ng tunay na pagsunod at paglilingkod kay Jesus. Ayun. Yun po. So, gaano po ba kahalaga ang tunay na pagsunod at paglilingkod kay Jesus? No? So, napakahalaga ng pagsunod sa ating Panginoon. So, mayroon po tayo 4 na bagay na pag-uusapan natin. Paghihimay-himayin natin ito, no? Para mas lalo natin ito maunawaan. So, una, mas mahalaga ang katayuan natin kay Jesus
kaysa katayuan natin sa mundo. So ibig sabihin nito ay ang sumusunod, ang sinuman ang nais sumunod kay Jesus ay kailangan itakwil ang kanyang sarili at sumunod sa kanya. Pasanin natin ang krus. O, di ba sabi doon sa pasanin natin daw ang krus. So, ibig sabihin ng krus na yan, ito po yung mga suliranin. Yung krus na yun. So, bakit mas mahalaga ang katayuan natin sa Diyos? Kay Jesus, dito sa mundo. So, una po dahil si Jesus ang ating Creator. Si Jesus ang ating Creator dito sa mundo. Pangalawa, hindi pangalawa na number 1 pa rin tayo. Pangalawa, dahil ang mundo ay mawawala, lilipas, no? Pero ang ating Panginoon ay mananatili sa atin hanggang wakas, maging sa kanyang salita. At kaya ni Jesus kontrolin ang mundo. At hindi ang mundo ang kukontrol kay Jesus. Si Jesus ang kukontrol sa mundo. Hindi ang mundo ang magkukontrol. So ang Panginoon. Kundi si Jesus ang nagkukontrol dito. Kaya nga po, dapat po maglingkod tayo ng tapat sa ating Panginoon. Hindi po tayo dapat na manangan lang sa ating sarili. So, kaya tandaan po natin, may nais sabihin sa atin ang ating Panginoon. May nais sabihin or ihatid sa atin ang ating Panginoon. Nanginginig ako. Hanggang ngayon talagang kinakabahan pa rin ako. Dahil pangalawa ko pa lang ito na pagtayo dito, pero nandun pa rin talaga yung kaba ng aking dibdib. Pero sabi ko nga, Lord, hindi ko naman to talaga kaya kung wala ka eh. Alam ko nandiyan ka naman eh. Alam ko yung ikaw ang magsasalita. Pero itong mensahe na ito, 3 araw ko to talaga na pinagpupuyatan na. Dahil ayaw ko na magkamali ako. Gusto ko yung pagdating sa Diyos, perfect yung sasabihin ko. Ayun. Kaya alam ko si Lord ang bahala na sa akin. So, nais ng Panginoon sa atin ipahatid sa atin, lalo na sa mga taong nasa Kanya na. Nasa Kanya na. Kaya, ang ibig po sabihin, kaya ang sino man sumunod sa Kanya, dapat mayroon challenge. Mayroon challenge accepted. Ano? Dahil kung wala tayong challenge, paano tayo lalakad ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon? Ibig sabihin, kailangan mong iwanan ang iyong bahay, iwanan ang iyong trabaho, iwanan ang lugar mo. Katulad ng ginagawa ni Pastor Ricky, no? Iniwanan yung Luzon, napunta sa probinsya. O, di ba? Yun ang tunay na pagsunod sa ating Panginoon. Iniiwanan, hindi yung Bible study pa lang. Sis, Bible study to. Bible study tayo. Ay, tika lang sis, maglalaba muna ako. Busy ako. Babawi na lang ako sa sunod. Oh. Sis, tara, mag-uumpisa na tayo. Ay, magluluto muna ako sis, habol na lang ako. Pero, hindi siya nakahabol hanggang sa natapos.
Sis, walang bantay sa bahay ko. Bakit yung bahay mo, tatakbo ba yan? Tatakbo ba yung bahay mo? Mga kapatid, yung bahay natin, pwede natin yan ipadlakan. Hindi yan tatakbo. Umalis ka, nandyan yung bahay mo. Pagdating mo, nandyan pa rin yung bahay mo. Hindi yan tatakbo. Hindi ka iiwan ng bahay mo. Matakot ka kung iwanan ka ng Diyos. Diba? Ang bahay ay nandyan lang yan. Pero ang salita ng Diyos ay hindi yan pwede ipagsawalang bahala. Hindi yan pwede imamaya. Hindi yan pwede bukas na lang. Hindi yan pwede ihabol na lang, kapatid. Pag sinabing Bible study, dapat nakaredy ka. Nakaredy yung heart mo. Kung tunay kang Kristiyano, ipakita mo sa Diyos na ikaw ay tunay na naglilingkod. Tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Masigasig dapat. Hindi yung mamaya na. Hahabol na lang ako. Yung salita ba ng Diyos pwede ihabol? Hindi. Dahil kung anong oras sinabi ni Lord na i-deliver niya yung salita niya, doon niya yan i-deliver. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Amen? Amen. Yung iba kasi, pag sinabi, simba tayo sis, ay aahon na, wala kaming bigas. My goodness. Ibig sabihin, pinagpapalit mo si Lord sa trabaho mo. Hallelujah. Kaya dapat, pagdating sa gawain, dapat maging aktibo tayo. So, sa aking mga kananayan, proud na proud ako sa mga nandito ngayon. Lalong-lalo na kay Sis Angie, kay Sis Dayan. Sis Dayan talagang nahahasa na siya. Na kahit hindi ko siya sabihan na, sis, ikaw mag-opening prayer. Sis, ikaw mag-closing prayer. Pero, pag sinabi ko, magpipray tayo. Sis, ako na. O di ba nakikipag-unahan pa siya? Wow. Ako na lang, sabi niya. Praise God. Proud na proud ako sa aking mga kananayan. Ganon dapat ang tunay na Kristiyano. Masigasig, hindi na kailangan pilitin na mag-pray. Hindi na kailangan na pilitin pa o pakiusapan na ikaw mag-closing prayer. Dapat masigasig po tayo. Amen? Amen. Sa lahat ng mga gawain, maging sa Bible study, sa seminar, sa pagsimba, sa fellowship, dapat maging aktibo tayo. Dapat lahat ito ay na mga gawain na ito ay naaatinan natin. Ano? Lalong-lalo na ngayon, na malapit na ang ating Panginoon. Hindi naman lingid sa kalaman ninyo na marami na ngayon nagaganap na mga sakuna. Sino nakapanood dito sa social media na nangyari sa Mindanao? Diba? Kanya-kanya silang tawag sa Diyos. Kanya-kanya silang, Lord, tulungan mo kami. Tabang Lord, sabi nila. Gusto ba ninyo dadaan muna tayo sa ganyan bago pa tayo matauhan? Wag naman. Dahil ang nais ng Diyos ay tayo ay maligtas. Kaya nga, mayroon ang Panginoon mga tinalaga na mga leader. Para yung mga taong nasa labas na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, sila yung pinadala ng Diyos para sila ay makakilala rin sa ating Panginoon. At sila rin ay maligtas, katulad natin. Hindi lang tayo ang maligtas. Kaya pag sinabi na Bible study, dapat active tayo. Sige, yes, sis, sige atin na ako. Hindi yun, mamaya na, hahabol na lang ako. Ay, may ginagawa ako, maglalaba ako.
Ang masakla pa dyan, hindi naman pala naglaba, kaya nag-inom. Ang daming dahilan, no? Pero hindi naman pala naglaba. Inabutan mo siya, nandun sa baso, no? Nakahawak. Hallelujah. Hindi po yan dapat natin maging habit. Lalong-lalo na sa atin mga Kristiyano na. Dapat tayo'y Kristiyano, ipakita natin sa ating mga kapitbahay na tayo ay binago na ng Diyos. Lalo na sa mga katatayan dyan, ha? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit, kundi magpasalamat sa Diyos dahil kayo ay tinutuwid lang. Sa mga katatayan. Isang kalabit lang, pre. Tagay tayo. Napapangiti si, si Gary. Kaya, dapat tayo Kristiyano, dapat marunong tayo idepende yung ating sarili. Ilugar natin yung ating sarili na kung saan nandito na tayo sa ating Panginoon. Huwag na tayong lumihis. Huwag na tayong gumawa ng bagay na hindi kalooban ng Diyos. Nandito na tayo sa kay Lord. Dapat maging masigasig tayo sa ating Panginoon. Paano tayo matutulungan ng Diyos kung dandong pa rin tayo? Paano lalakas yung ating pananampalataya kung yun pa rin ang ginagawa natin, mga kapatid? Hallelujah. Lahat ng gawain ay dapat aatinan natin. Alang-alang kay Jesus. Alang-alang sa ating Panginoon. No? Alang-alang sa pagsunod natin sa ating Diyos. Alang-alang sa Kanya. Lagi tayo may time sa ating Panginoon. Lagi tayo may time sa ating Bible study. Lagi tayo may time sa ating fellowship. Sa mga gawain dito sa church. Natutuwa lang ako nung aming overnight. Talagang, sino nakaatin ng overnight? Yes. Diba? Napakasarap umatin ng overnight, ha? Ang fairness, ha? Pangatlo, yung atin ko ng overnight. Na unang atin ko, umabot lang tayo ng alas 12. Nung nandito si Pastora Noemi, no? Alas 12, alauna ata yun. Pero nung talaga, umabot tayo ng alas 3, no? Praise God. Yun ang gusto ko. Napakahaba ng oras natin para sa ating Panginoon. Dahil doon talaga, mararamdaman natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Di ba? Alam niyo po ba yung gabi na para bang naganap yung revival? Ganon yung naranasan ko nung na yun. Napakasarap. Sayang nga lang, si Sis Rin wala. Naranasan mo sana. Napakasarap sa pakiramdam. No? Dapat ganon po tayo. Lagi tayong aatin. Para hindi lang yung iba ang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos o presensya ng Diyos. Lahat dapat tayo nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Kung paano kumilos ang Diyos sa bawat isa sa atin. So lahat natin dapat ay maatinan yung lahat ng gawain. Kung titingnan po natin dito si Jesus, siya po ay may ipinakita sa atin na halimbawa. Kung paano si Jesus sumunod sa kanyang ama, alang-alang sa kanyang mission. Di ba? Dapat ganun din po tayo mga kapatid. Sinunod ni Jesus yung kanyang ama, alang-alang sa kanyang mission dito sa mundo natin. Anong ginawa ni Jesus? Iniwan ni Jesus ang langit. Iniwan ni Jesus yung kaharian sa langit. Alang-alang po sa atin. Ibig sabihin, nakahanda si Jesus na mamatay para sa atin.
Nakahanda siya mag-sacrifice sa atin. Alang-alang sa atin dahil minahal niya tayo. Ang nais ng Diyos ay maligtas tayo. Naranasan ni Jesus na magdusa dito sa mundo natin. Naranasan niya maging dukha para lang sa atin. Mga kapatid, nawa ay ganun din tayo. Sa 2 Korinto 8 verse 9, kung mababasa po natin, ayun, makibasa na lang po tayo. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng Diyos, ng ating Panginoon, Hesukristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ayun, di ba? So dapat ganun din po tayo. Nag-sacrifice si Jesus, ha? Iniwan niya yung kanyang kaharian. Kung tutuusin si Jesus ay mayaman, hindi niya dapat maranasan yung mga nararanasan natin dito. Ano? Dahil Diyos na siya. Nasa kanya na lahat. Wala na siyang hahanapin pa. Pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, nag-sacrifice siya. Kaya naranasan niya yung mga naranasan natin. Parang challenge na rin yan. Katulad ng ginawa ni Jesus. Para tayo maligtas at magkaroon ng kapayapaan. Tayo dahil ganon nga tayo kamahal ng ating Panginoon. So, kaya dapat tularan natin si Jesus. Ano? So, ano po ba? Ang una, review po tayo. Mas mahalaga ang katayuan natin kay Jesus. Yes. Pangalawa, mas mahalaga ang paglilingkod alang-alang kay Jesus kaysa sarili natin, no? Sa verse 25, yung binasa natin kanina. Ang tanong, para kanino ba yung pagpupuyat mo? Para kanino ba yung pinagkakaabalahan mo? Para kanino ba ang pinaghihirapan mo? Para kanino ba yung pinag-aaralan mo? Sa lahat ng tanong doon, lahat ng tanong, mayroon ba doon si Jesus? Ang tanong, sa lahat ng tanong, mayroon ba si Jesus doon sa pinagkakaabalahan ninyo? Sa pinagpupuyatan ninyo? Kung wala para kay Jesus at hindi na-honor si Jesus, hindi ka pa ready na maging alagad ni Jesus. Amen? Ganito po tayo sa ating buhay. Ang gusto po mangyari ng Diyos sa atin, na magsikap po tayo. Magsikap tayo na matuto. Mangarap tayo na makasama natin ang ating Panginoon. Mamuhay tayo na may pagsunod sa ating Panginoon. Maglingkod tayo alang-alang kay Jesus. Yun po ang nais ng ating Panginoon.
So sa mga tanong po na yun, dapat po ay mayroon tayo doon. Mayroon si Jesus doon. Ano? Dahil kung wala si Lord sa mga ginawa natin, sa mga pinagpuyatan natin, ibig sabihin, wala pa tayo kay Lord, hindi pa tayo ready. Hallelujah. Kaya alang-alang sa ating sarili, dapat gawin natin talaga yun. Alang-alang sa ating Panginoon, gawin natin yun. Maglingkod tayo na masigasig para sa ating Diyos. Hindi po pwede na mamaya na lang. Hindi po pwede na bukas na lang. Ang salita ng Diyos ay hindi yan pwede ipagsawalang bahala. Yung word na alang-alang, madali lang maunawaan. Alang-alang sa pagsamba, alang-alang sa Word of God, lalong-lalo na Word of God, sa salita ng Diyos. Alang-alang sa fellowship, alang-alang sa Bible study. Kaya natin iniwan yung ating tahanan, yung ating pamilya, yung ating trabaho, alang-alang sa ating Panginoon. Gawin ang nais ng ating Panginoon. Lalong-lalo na ang salita ng Diyos. Meaning po, lahat ng spiritual na gawain, ito po ay alang-alang sa ating Panginoon. Ang problema sa atin, lalo na sa mga hindi pa talaga nakakilala kay Lord, yung mga tao, mahalaga sa kanila, priority sa kanila, yung mga pinagpupuyatan nila, yung email, kachat-chat sa mga kaibigan, sa jowa, yung mga kabataan dyan nakangiti si Ching. Oh. Yung may mga jowa dyan napupuyat sa kachat-chat sa jowa. Napupuyat sa kakalaro. Napupuyat sa inuman. Umuwi sa umaga na, galing sa inuman. Nasaan yung sinasabi ninyo, yes, Lord. Amen, Lord. Nasaan? Kung hindi naman ninyo sinusunod ang kalooban ng Diyos, nandoon pa rin yung mga ginagawa ninyo na kahit Kristiyano na ay hindi pa rin yung maiwan yung mga ganong gawain na makamundong bagay. Hallelujah. Dapat tayo mga Kristiyano na yun yung ating pinagtutuunan, yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, minsan, kapag tayo'y puyat, wala na tayong gana magbasa sa Bible. Kapag tayo'y puyat, nanghihina na tayo, ayoko na muna magsimba. Naantok ako Matulog muna ako, may hangover ako Wala nang gana. Kapatid, kung Kristiyano ka na, maging halimbawa ka sa kapitbahay mo. Ipakita mo sa kanila na isa ka sa binago ng Diyos. Ipakita mo sa kanila kung paano ka binago ng Diyos. Hindi yung isang kalabit sa'yo, pare, inom tayo. Ikaw yung nadala. Imbis na sila yung dadalhin mo sa church, ikaw yung nadala. Hallelujah. Nawa ay hindi ito mangyari sa atin, mga kapatid. Pero alam ko, sa mga katatayan, alam ko hindi naman siguro ganon. Nawa talaga ay hindi ganon. Dahil nakakatakot at kawawa. Kawawa talaga kayo. Wala na kayo gana sa pagsimba. Wala nang gana sa pag-attend sa fellowship. Maging sa trabaho,
ay tinatamad na rin. Bakit? Inaantok eh. May hangover, masakit ang ulo. Kasi, puyat. Kahit sa trabaho, hindi na niya magawang pumasok. Or pumasok man siya, pero walang gana. Nanghina yung katawan, matamlay. Bakit? Puyat eh. Inaantok. So dapat, yung pinagpupuyatan natin ay ang salita ng Diyos. Hindi yung mga bagay na makamundo. Bilang Kristiyano, ipakita natin sa ating mga kapitbahay. Sharean mo ng Word of God para sila matauhan, para sila magising. Dapat sila ang matangay natin dito sa church. Hindi kayo ang matangay sa mundo. Amen? Amen. Ganun ang tunay na Kristiyano. Dapat may paninindigan. So, ano po ang una? Review ulit tayo. Mas mahalaga ang katayuan natin kay Jesus kaysa katayuan natin dito sa mundo. Pangalawa, mas mahalaga ang maglingkod alang-alang kay Jesus kaysa sarili. So, pangatlo, mabilis lang tayo. Pangatlo, mas mahalaga ang eternal life kaysa temporal life. Ganito po dapat tayo, kapatid. Kung tunay ka na, kung nakatuon ka sa mga material na mga bagay at nakapokus ka sa sarili mong ambisyon, nakapokus ka sa pera, nakapokus ka sa negosyo, nakapokus ka sa mga iba't ibang bagay na hindi naman kalugod-lugod sa ating Panginoon. Hindi ka pagpapalain ng ating Panginoon. Nakapokus ka sa sarili mong ambisyon, nakapokus ka sa pagpapaganda, pagpapagwapo. Di ba? Napangiti yung mga girl. Talaga, hallelujah. Katapos, pag nasikatan ng araw, nasira ang mukha. Ano ba yan, Lord? Ang init-init. Nasira yung kagandahan ko, Lord. Ang tagal ko nitong pinaganda, pinag-ingatan, pero nasikatan ng araw, nasira. Dahil sa init. Stress ka na ngayon. Wala ka nang gana umatin. Sa Bible study, ayoko nang umatin. Dahil pangit na ako. Parang ito lang, oh. Pero sa mukha ko, wala nang sisirain eh. Sirang-sira na eh. Sirang-sira na yan. Tapos magagalit ka kay Lord kasi nasira na yung face mo. Hallelujah. Sinisi mo pa si Lord, no? Wala ka nang gana magsimba. Dahil sa iniisip mo, wala ka nang mukhang ihaharap. Lalo na kapag nandun yung jowa mo, yung crush mo, yung best friend mo. Ayoko na nga magsimba, nakakahiya dun sa best friend ko. Ayoko umatin kasi nandun yung jowa ko, nakakahiya sa mukha ko. Wala na, hindi na ako maganda. Ayoko na nga. Ganun tayo eh. Wag po natin, dapat kung ano man yung nasa atin, yun ay kalooban ng Diyos. Sabi nga, kung maganda ka,
Kahit hindi ka mag-make up, maganda ka pa rin. Dahil yan na yung binigay sa'yo ni Lord eh. Sabi ko nga kay Bibi, pag make up na, make up. Anak, kahit hindi ka mag-make up, maganda ka pa rin. Eh ma, gusto ko eh. Gusto ko mag-make up. Gusto ko mas maganda ako. Sabi ko kahit wala kang make up, maganda ka na eh. Ganon tayo. Mga lahat ng anak ng Diyos ay puro magaganda at gwapo. Amen? Amen. Walang pangit sa mga anak ng Diyos. Kaya ganun po minsan yung mga tao. Wala nang gana maglingkod dahil stress na. Dahil sa nasikatan lang ng araw. Stress na. Ito na po ang magpapasama sa atin. Ano? Sinisi natin si Lord. Kasi si Lord kasi, hindi man lang pinakulimlim. Ang init-init, nasira tuloy yung beauty ko. No? Sinisi pa si Lord. Sa Timothy, unang Timothy 6 verse 9 to 11. Basahin po natin. Ang mga nagsasang nahuhu sa tukso at nagsisilo sa bitag ng kasamaan. Sa kanila ng kamatayan at kapayahamakan. Ayun. Pasensya na kasi kapag matagal na talaga yung, kahit minsan may salaming na ako, talagang yung mata ko. Sa una, malaki pa yan. Pag matagal na talaga, lumiliit na yung mga litra. Ayun. Mga kapatid, hindi maganda kung mahalin natin ang trabaho natin. Mahalin natin ang pera. Hindi po yan maikabubuti sa ating pananampalataya. O mga bagay na magiging dahilan sa paglayo natin sa Diyos at sa pagiging hadlang sa atin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Di kayang bayaran ng Diyos, ay di kayang bayaran ng pera ang ating kaligtasan. Di kayang bayaran ng pera yung eternal life. O higit pa sa lahat, hindi kaya bayaran ng salapi natin. Kahit bilyong pa yung pera natin sa bangko, hindi kaya bayaran yung salita ng Diyos. Mas mahalaga yung salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi kaya bayaran ng pera yung ating kaligtasan. Mga kapatid, ang nais lang ng Diyos ay ang maglingkod ka, sumunod ka sa Kanya. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Mas mahalaga ang eternal life kaysa sa kagustuhan natin. Ano? Kaya dapat pagtuunan natin ng pansin yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Bigyan natin oras yung ating gawain, yung ating pagsamba, yung ating fellowship, yung ating Bible study. Dapat may time tayo, may oras tayo para sa ating Panginoon. Dahil ito po, yung salita ng Diyos, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Hindi tayo kayang iligtas ng ating pera.
Hindi tayo kayang iligtas ng ating kayamanan. Yung ating pinahahalagahan na mga bagay dito sa mundo, hindi tayo kaya iligtas. Kundi ang salita ng Diyos at si Jesus lang ang magliligtas sa atin. Amen? Amen. Kaya dapat natin maunawaan yung salita ng Diyos. Ano po yung una? Review ulit tayo para mas lalo natin maunawaan. Una, kaysa tayuan natin dito sa mundo. Ayun. Pangalawa, mas mahalaga ang paglilingkod alang-alang kay Jesus kaysa sa sarili. Pangatlo, mas mahalaga ang eternal life kaysa temporary life. O, di ba? Bilis lang tayo. Pang-apat, mas mahalaga ang gantimpala ni Jesus kaysa gantimpala ng mundo. O, di ba? Thank you, Lord. Wala pa akong almusal pero nabusog ako. Dumighay na eh. Thank you, Lord. Sa buhay natin, minsan sa buhay natin, nalilimutan natin ang gantimpala ng Diyos. Sapagkat nahuhumaling tayo sa gantimpala ng mundo. Yung mga mali, yun po ay mali, mga kapatid. Na ang gusto natin, lagi tayo top. Ang gusto natin, lagi tayong nangunguna. Ang gusto natin, lagi tayo may award. Ang gusto natin, lagi tayong pinupuri ng mga taong nasa paligid natin. Natatakot tayong sabihan na, wala ka naman alam eh. Hindi ka makakaroon ng award, wala kang alam. Takot ka sabihan ng mga kaibigan mo, ng magulang mo, ng jowa mo. Pero, hindi ka natakot na mawalan ka ng award sa Panginoon. Ito po ay maling desisyon po natin. Takot ka sabihan na mahina ka. Takot ka sabihan ng ganon ng iyong mga kaibigan. Kaya nagsusumikap ka, ginawa mo ang lahat para magkaroon ka ng award. Manguna ka. Ginawa mo ang lahat para magkaroon ka ng award. Dahil takot ka na masabihan nila na napakahina mo. Para lang purihin ka ng mga tao sa paligid mo, ginawa mo ang lahat para manguna ka sa klase, magkaroon ka ng award, magkaroon ka ng medal, para purihin ka ng katrabaho mo. Pero hindi ka natakot sa Diyos. Na baka sa katatanggap mo ng award dito sa mundo, ay marami na nasabi ang Diyos sa iyo. Hindi ka natakot na di ka makasama sa ating Panginoon. No? Pero natakot ka dun sa mga tao na husgahan ka na wala kang alam sa mundo. Mga kapatid, dapat sa Diyos tayo matakot. Hindi sa mga tao na yun. Tao lang yan. Dahil ang Diyos, kapag ang Diyos ang kumilos, maaari tayo mawala ng trabaho, maaari tayo mawala ng kaibigan, maaari tayo mawala ng bahay.
maaari tayo mawalan ng bagay na importante sa atin. Dapat hindi tayo nakapokus sa mga yon. Sa Diyos tayo nakapokus dapat, lalong-lalo na sa mga Kristiyano. Amen? Marami na pala nasabi ang Diyos dahil sa kakatanggap mo ng award. At pagdating ng paghukom, ay di ka nakasama. Kawawa ka. Hallelujah. Naiwan ka. Dahil sa kakaasam mo ng award sa mundo. Hindi mo inasam ang award ni Lord. Malay mo, sa kasusunod mo sa kalooban ng Diyos, ay nakaready ng mga award mo kay Lord. Nakaprepare na. Pero dahil sa lumihis ka pa, sinunod mo yung mundo, nawala yung award mo. Napunta sa iba. Hallelujah. Kaya pagdating ng paghukom, naiwan ka. Ang tunay na Kristiyano ay hindi priority ang mga bagay dito sa mundo. Hindi dahil ang tunay na Kristiyano ay umiiwas na sa makamundo. Makamundong bagay. Dahil mas mahalaga ang gantimpala ng Diyos kaysa sa mundo. Kaya nawa ay mamuhay tayo ng may pagsunod sa Panginoon. Mamuhay tayo ng may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mas asamin natin ang gantimpala na magmumula sa Diyos. Hanapin natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Dito na po tayo magtatapos. Mga kapatid, nawa ay bilang Kristiyano, mas hanapin natin yung kalooban ng Panginoon. Mas asamin natin yung pagmamahal ng ating Diyos. Sundin natin ang kalooban niya. Dahil sa Panginoon, dito po ay tayo ligtas. Kaysa sa mundo. Hallelujah. Kaya, nawa ay may natutunan tayo sa maikling mensahe ng Diyos. Na kahit nanginginig-nginig, pero salamat sa Diyos dahil kahit paano ay nagawa pa rin. Sa buhay po natin, bilang Kristiyano, hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Bilang Kristiyano, maglingkod tayo ng tapat. Bilang Kristiyano, sundin natin yung kanyang inuutos na kung saan yun po ang ikakalago natin sa ating pananampalataya. Hindi po pwede na mamaya. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi pwede mag-antay. Kapag sinabi ng Diyos na i-deliver, now na rin. Kaya kapatid, bigyan natin ng oras, bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng araw ang ating Panginoon. Tayo po ay tumayo bilang paggalang sa ating Panginoon at sa maikling pananalangin. At kung sino man, yung mga pinanghihinaan pa, isuko natin yan sa ating Panginoon. Isurrender natin ito sa Diyos. Hayaan natin
na ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Hayaan natin na mangusap siya sa puso natin. Hayaan natin na siya ang kumilos. Siya ang bago ng ating buhay. Yung mga hindi pa natin ma-surrender sa ating Panginoon, ito na yung tamang oras, ito na yung tamang panahon upang isurrender natin sa ating Panginoon ang lahat ng mga suliranin na yan. Ang lahat ng mga alalahanin na kung saan na siya naghihila sa atin patungo sa kadiliman. Dapat lagi tayong aktibo sa ating Panginoon. Dapat bigyan natin halaga yung salita ng ating Diyos. Bigyan natin halaga ang ating Panginoon sapagkat ang nais ng Panginoon ay tayong lahat ay maligtas. At hindi lang tayo, kundi maging sa iba pang. Kaya tayo tinawag ng Diyos dahil para sa ibang mga tao. Dahil nais ng Diyos na maligtas din sila. Nais ng Diyos na mahango sila sa kadiliman. Isa tayo sa tinawag ng Diyos para ipaalam sa kanila na tunay nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na siya magliligtas sa kanila. Kaya mga kapatid, kung mayroon pa sa atin nakahadlang, isurrender natin ito sa ating Panginoon. Hayaan mong mangusap ang Diyos sa iyo. Hayaan mo na siya ang kumilos sa iyo. Hayaan mo na alisin ng Diyos yung anuman nakahadlang na yan. Yung mga nakakapagpahina sa iyo. Na yung mga humahila sa iyo patungo sa mga bagay na hindi karapat-dapat o lugod-lugod sa ating Panginoon. Isurrender natin lahat. Wala tayong ititira. Hallelujah. 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 Shikarababaya, shikarabaya, shandarabayana, shikarundo, sendorobokonda, setandarabayanda. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na naligtas sa amin. Salamat, Panginoon, dahil narito ka, Ama, na patuloy na humihila sa aming Panginoon upang hindi kami mahulog, Panginoon God, sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Salamat sa mga pagpapaalala mo, O Diyos, na kung saan minsan kami lumilihis, O Diyos. Pero patuloy mo kami pinaalalahanan na hindi na yon ang mundo namin, kundi ang mundo namin ay nasa iyo na, Lord. Hindi na ang mga bagay na hindi na karapat-dapat sa iyo. Kaya, Lord, sa oras nito, Lord, isinusurrender namin ang buong buhay namin, Panginoon, para sa iyo. Ikaw na, O Diyos, ang siyang kumilos sa bawat isa. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, upang tumayo kami, Panginoon, na masigasig, Panginoon, para sa iyo. Ipamuhay namin, Ama, ang iyong salita. Na hindi lang kami ang maligtas, kundi lahat, Panginoon, na nais mo maligtas ay maabot namin, Panginoon, sa pamamagitan ng tulong mo, Ama. Bigyan mo kami ng pusong masigasig, Lord. Masigasig sa paglilingkod. Masigasig sa iyong salita, sa pag-aaral ng salita, Lord.
Bigyan mo kami, Lord, ng kalakasan. Dahil hindi namin makakaya ito kung wala ka sa buhay namin. Kaya nawa ikaw ang Diyos, Lord God, na patuloy, Lord God, na mangusap, Panginoon, sa bawat narito, Lord God. Hallelujah. Shikarabababaya, shikarabaya, shandarabakonda, sikandarabaya, shikarabaya, rasandaranda. Shikarababababababaya, shikaradara, sendiri kondari sikandarabaya, dan sendirianda. Ya, shikarabababaya, rasandarabaya, kondarbaya, sendiri kendalabaya, shikarawara, sendirianda. Hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, God, Lord, hallelujah, Lord God. I-touch mo sila, Panginoon. I-touch mo, Panginoon, ang kanilang mga puso. Ikaw, O Diyos, ang siyang kumilos sa bawat isa. Sa mga pinanghihinaan, O Diyos, bigyan mo sila ng kalakasan. Pusong masigasig sa paglilingkod, Ama. Mangusap ka, Ma, sa bawat narito, Lord. Iparamdam mo sa kanila, Lord, na hindi sila nag-iisa. Sasamahan mo sila, Panginoon, saan sila nagpunta, Lord. Sa ayon sa iyong kalooban, Lord God. Sa pagsunod nila sa iyong kalooban, Lord God. Bigyan mo sila, Panginoon, ng lakas, God. Hallelujah, Lord. Iparamdam mo sa kanila, Lord, na kasama kanila. Kasama kanila, Lord, saan sila naroon. At gamitin mo kami, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakilala, O Diyos. Sa pamamagitan ng iyong lingkod, Ama, na makakilala sila, Panginoon. Sa iyo, Diyos. At dalangin ko, Panginoon, sa lahat, Panginoon, Lord God, na may mga pinagdadaanan. Bigyan mo sila, Lord God, ng lunas. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magbigay ng kalakasan, na hindi sila uuwi, O Diyos, na hindi magtatagumpay, sapagkat Ikaw ang nagbigay sa kanila ng kalakasan. Ikaw ang magbibigay ng kagalakan sa kanilang puso, Lord God. Kagalakan na walang pagsisidlan, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Sa mga puso namin, Panginoon. Kagalakan, Lord God, maging sa kabutihan mo, Diyos, na patuloy mo pinapadama sa bawat isa. Salamat, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, Lord, na ikaw ang Diyos na kumilos, Lord God, sa mga taong, Lord God, na dumadanas ng mga pagsubok, Panginoon, sa mga dinaanan ng lindol, Lord Diyos. Dalangin ko, Lord God, ang kanilang kaligtasan, Ama. Ikaw, O Diyos, ang kanilang magligtas, Panginoon, kung sila may nasa bingit ng kamatayan. In the mighty name of Jesus. Dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo sila ng katatagan. Kaligtasan, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga naglilingkod na sa mga Kristiyano, Lord God. Patuloy mo sila patatagin, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na dinaanan ng lindol, Lord. Ikaw ang Diyos, ang kanilang kaligtasan. Tulungan mo sila, Panginoon, na malampasan nila, Panginoon, ang lahat ng mga pinagdaanan nila, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng narito, Lord, na hindi kami uuwi, Lord God, na hindi ka namin maramdaman, Panginoon. Maging sa pag-uwi namin ay ramdam namin ang iyong pagmamahal. At tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa buhay namin. Salamat, Ama. Salamat, O Diyos.
Dahil ikaw ang aming naging Diyos. Dahil ikaw ang aming Ama. Dahil ikaw ang kumalinga sa amin. At nilagay mo kami dito sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin, Lord. Salamat dahil hindi kami nawala, hindi kami naligaw, dahil patuloy mo kami inaakay, Panginoon. Na kung kahit kami nadadapa, Panginoon, patuloy mo kami binabangon, Ama. Patuloy kami tumatayo, Ama, para sa iyo, Lord. Para sa mga taong mahal namin sa buhay at para sa mga taong wala pa dito, Diyos. Salamat, Lord. Nawa, Panginoon, lugar ang mensaheng ito, Lord. Ay ito, Panginoon, lugar, Lord, ang makapagbigay ng buhay ng aming mga puso. Mga puso naming natutulog, Lord. Nawa ay nagising, Panginoon, Lord, sa pamamagitan ng imensahe, Lord, at sa mga pagpapaalala mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, nawa ay patuloy mo pa kami palakasin, Lord. Patatagin, Panginoon, lugar, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Muli ko binabalik ang papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. In Jesus' name, Amen.